nagbabalat pa lang siya. Mga boss, halimaw na kobra to, napakalaki. Ano nakakon sa ulan to? Naghanap ng lunggang ano yan. Oh. Ikaw tubak mait, napakalaki. Kapag panahon ng tag-ulan, naglalabasan ang mga ahas. May mga pagkakataong harapan itong nakikita ng mga tao. Kagaya na lamang ng tagpong ito na mismo ang snake rescuer na si Lexter Javier o mas kilala sa tawag na Lexter Tuklaw ang nakakita ng isang Philippine cobra. Anong klaseng ahas to? Napakalaki naman masyado nito. Ay! Ay! Parang king cobra na to mga boss, napakalaki. Oh! Ang ahas ay sinlaki na ng braso at lagpas pa sa kanilang dipa ang haba. Ang laki naman ito. Bigat. Ito mga boss, naligaw dahil sa ulan siguro to. Nakapasok siya doon, hindi na nakalabas. Mga boss, ngayon lang tayo nakakita ng ganito kalaking cobra. Si Lex Tuklaw na taga Nueva Ecija ay mahigit sa 2 taon ng snake rescuer. May mga magsasaka na humihingi ng tulong sa kanya para hulihin ang mga ahas na nakikita sa mga sakahan. Batid ni Lexter na mapanganib ang kanyang ginagawa pero pinasok na niya ang vlogging para may maipansuporta sa kanyang pamilya. Hindi pa po kasi uso yung pagbablog po ng tungkol sa mga cobra. Nasama po kasi ako sa mga dati na may mga dumadayo po kasi sir dito sa lugar po namin dito sa Nueva Ecija. Yung mga hunter po na mga nanguhuli po ng cobra dati. Sasama po ko sa kanila sir, tinitignan ko po kung paano nila huliin yung mga cobra. Yan, hanggang sa palagi na po akong sumasama sir. Dati taga-bitbit lang po ako ng mga nila, baho, gano'n. Hanggang sa nagtagal po sir sila dito sa lugar po namin, hanggang sa natuto po ako na manghuli. Tapos nung natuto po ako, naisipan ko po na gumawa po ng YouTube channel sir, tsaka sa Facebook po. Ito siya, nandito. Mga boss, nandito yung cobra. Mukhang malaki yan ah. Mga boss, may kinain siya. Napakalaki. Pati inakay, kinain niya oh. Yan, nakaisa na tayo. Yan, basta ay bago tayo magpawis sa kubo niya mga boss, yan i-check natin paikot kung sakaling makatsempo pa tayo dahil madami daw siyang nakaka-encounter dito at ilang beses na rin siya mga boss, pangalawang ito. Oh, mga boss, pangalawa. Mas malaki ito mga boss kaysa yung nauna. Ayon kay Lexter, ngayon ang mating season ng mga ahas kaya't gumagala ang mga ito para makahanap ng makakapareha. Start na naman po ng season kaya nasa labas na naman po sila sir. Parang magmi-meeting na naman po kasi sila sir kaya asahan na po talaga ng mga
kababayan po natin na talagang marami silang makaka-encounter na makikita na lang minsan nasa labas po talaga sila sir kasi mag-start po yung meeting season po kasi nila. May mga nakuhang ahas na rin si Lexter sa mga bahay. Hindi madali ang paghahanap dahil kailangang halughugin pati ang mga kasulok-sulukan. Oo, ano ba? Naman, doon pa kami na punta. Abutan mo. Oo, ang sabi na nakuha mo na? Ayan ako. Ang laki ko eh. Ayun, tingnan mo ah. Tingnan mo, ang laki. Buti na lamang ang isang ito ay hindi makamandag. Ratstick lang po, sir? Ay, hindi ko, bra. Hindi po. E paano kung ang isang ito ang pumasok sa kusina mo? At ano yun? Ayun naman. Ay! Nagdakkan! Nagdakkan! Ito lang galing to ate, oh. Dito. Ay! Nakahon. Isang na ito yan. Tatayan. Hindi na ako. Hindi pa yung magpinpinduro ito. Minsan nasa loob ng laruan. Kupra to, sir. Minsan ay nasa loob ng sapatos. Yung kamay mo, ang kamay mo. Teka. Kailangan mo, babaliktarin ko lang. Ito po. Pumasok na siya dito. Kupra ba yan? Oo. Hindi pumasok lang yan sa Pag pumasok, nakabukas po ito kanina. Nilabas lang ang kunin sa loob. Cobra po. Kanya. Tapos yung ulan. Teka. Ay, naglalak siya. Kung bibitawan yung ulo, kung bibitawan yung ulo. Maaari din itong magtago sa mga bodega. Tapang naman ito. Ayun nga, may May mga pagkakataong kailangan magbungkal ng flooring para matunton ang kanilang lungga. Dito lang pala sa gilid eh. Kaya po ito, bagong palit lang po siya. Di po ba? Kaya sabi ko po sa inyo yung pinagbalatan isang rat snake. Pero andyan lang pala talaga siya. Isa sa mga palatandaan na may ahas sa lugar ay ang tinatawag na lupi o pinagbalatan nito. Ayan, yung pinagbalatan. Napakalaki. Pero itong bahay po na ito, na hinto. Nahinto po. Yung pagka, ano po kasi namin, nung siniksik po kasi yung lupa, hindi po masyadong siksik na siksik. Kaya nagkaroon siya ng awang-awang na rin. Opo, may mga daga rin po kasi naninira. Medyo mabaho pa. Napakahaba nitong cobra na to.
Laki pala! Laki pala! Lalaki ma? Ay! Malaki! Grabe! Ang taba! Eh, napakalaki po ng pinagbalatan eh. Ang taba! Ang taba! Nahuli talaga nila oh. Dami kamandag. Walang kamandag. Naboy, mas malaki pa sa braso ko, boy. Opo. Dami kamandag ah. Pumupusit yung kamandag. Mapanganib ang kobra sa mga alagang hayop. Ito mga boss yung sinasabi nila na pinatay ng kobra. Ito hindi na dito daw nakipag-away sa ano, nakita daw nila nakipag-away sa kobra diyan kanina. Tapos nakita tumakbo dito. Eh wala na dito na po inabutan ng wala nang malay tong aso na to. Yan oh, nangingitim yung dila niya. Dito nila nakita na nakipag-away yung aso na yan. Dito. Kaya ito, i-check natin tong paikot na to mga boss. Ito mga boss, nakakita na yung mga kasama natin dito. Ito mga boss, sakaling masimpan natin na dito na. Ayan, dito siya. Ayan. Ayun. Ayun siya. Nasaan ba? Ayun yun. Diba? Oh, ayun. Hindi na siya? Ayun, napakalaki. Oh. Ayun. Labas natin. Oh, napakalaki. Napakalaki pala itong dumali sa aso. Oh. Isang jumbo cobra mga boss. Yung ano, yung pangil na pumatay sa aso. Oh. Mahigit sa 1 taon na rin ang nakalilipas kung saan isang ginang ang namatay matapos matuklaw ng kobra. Noong araw na pinuntahan ni Lexter ang burol ay hinanap na rin niya ang ahas. Ito siya. Dito. Ayun. Puta na eh! Palaki! 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 Okay, ito mga boss yung ano, cobra na pumatay ng dalaga na nagpapakain doon ng manok. Hanggang ngayon ito kahapon lang po mga boss na nakakagat ng cobra na to, kaya diyan siya mismo na ano, diyan mismo nakagat ano. Hindi pa po nakalayo.